Inihain na sa Kamara ang bersyon nila ng panukalang nagtutulak ng pag-amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kina House Majority Leader Manix Dalipe at Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., yan ang resolution of both houses number 7 na pareho lang ang laman sa resolution of both houses 6 sa Senado. Tatlong probisyon ang sisingitan ng katagang unless otherwise provided by law para bigyan daan ng pagluluwag sa mga dayuhan pagdating po sa mga sektor ng public utilities, basic educational institutions at advertising. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Kamara na magpulong bilang Committee of the Whole para po mapabilis ang proseso. Ibig sabihin, lahat ng kongresista makalalahok na sa talakayan sa RB87 at makapagtatanong sa mga iimbitahang resource person. Apektado ang mahigit 7,000 ektaryang sakahan sa pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Sa ilang lugar naman sa Visayas at Mindanao, pinatutupad na ang pagrarasyon ng tubig bunsod ng kulang na supply. Ating saksihan. Pila-pilang ilang residente sa Barangay Calarian, Zamboanga City para makiigib ng tubig mula sa balon ng isang pribadong bahay. Ang bagpinsang ito sa Barangay Malagutay bumili ng tubig dahil tuwing gabi lang daw nagkakaroon sa kanilang bahay. Tadala lang yung ayuda kanila ng agwa kay Tormento ko del Agua kay Malagutay. Patuloy ang pagrarasyon ng tubig sa mahigit 30 barangay na apektado ng kulang na supply. Nababahala na raw ang Zamboanga City Water District sa bumababang level ng tubig sa diversion well ng lungsod. In terms of water supply, from worst to worst na. Plano nilang magtayo ng 5 production wells ngayong taon para maging sapat ang supply ng tubig. Sa Talisay City, Cebu, nung nakaraang buwan pa nagsimula ang pagrarasyon ng tubig sa ilang barangay. Sa Barangay Tapul, nagbigay ang LGU ng isang water bladder na pwedeng paglagyan ng 10,000 litro ng tubig. Ngayong linggong ito, nakatakdang gamitin. What we have done is we have coordinated with barangays that problema ang tubig. These are usually mountain barangays, nagbutang tag mga designated areas na asas lang magbutag mga tangki para pwede butang ang tubig. Sa Talisay City, Negros Occidental, tumigil na sa pagtatanim ang ilang magsasaka dahil namamatay naman daw ang mga tanim bunsod ng pagkatuyo ng lupa. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture sa Region 6 na magsagawa ng cloud seeding. Open man lang kami yan. Ay, assess pa man mo. Ay, expensive na iya. Inirekomenda rin ng DA Region 6 ang paggamit ng solar-powered irrigation systems bilang alternatibong patubig. Sa long-term na paggamit, kung mas marami yung tatangkilik nito, lalo na dun sa private sector, mas malaki yung masisave natin. Bumaba rin ang level ng tubig sa Pantabangan Dam. Ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng 24 na bayan sa Nueva Ecija at ng mga lalawigan sa Tarlac, Bulacan at Pampanga. Mula 201.68 meters above sea level na water level doon noong December 1, 2023. Bumaba ito sa 188.64 meters above sea level ngayong araw. Malaking dagok sa mga magsasaka na kapos ang patubig. Ang dapat daw sanang 150 kaba ng palay na aanihin, kalahati lang ang nagbunga. Sana magkaroon ng maraming tubig. O kaya irrigated, gano'n, para maraming aanihin. Our vulnerable area or the affected area is 50,550. Pero out of that 50,000, 7,000 na lang ang hindi pa namin napapatubigan. Sa talaan ng NIA, nasa 6,678 hectares ang mga natutuyong taniman sa Nueva Ecija, 914 hectares sa Tarlac at 99 hectares sa Bulacan. Pero mababang porsyento lang daw yan dahil sa mga ginagawang intervention. Hanggang April 30 ang pagpapatubig sa mga nasasakupan nilang sakahan habang malayo pa raw sa critical level ang antas ng tubig sa dam. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ilang public schools sa San Pedro, Laguna sinuspindi ng mabulabog ng mga bomb threat. Batay sa investigasyon, nagnegatibo naman sa bomba ang mga eskwelahan. Kasunod ng kaliwat ka ng bomb threat sa iba't ibang paaralan at ahensya noong nakaraang linggo, na pawang nagnegatibo naman. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr.
tuloy-tuloy ang investigasyon ng PNP sa mga napaulat na bomb threat. Ang problema kasi it's online and paulit-ulit na yan and we are getting the same dead end and nagtutulungan tayo sa ibang bansa. But what is important is how we respond to it, yun ang pinaka-importante. Mga pulis, malayang mag-TikTok sa kanilang pribadong account basta't hindi mapahiya ang kapulisan. Sabi yan ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. kasunod ng sinabi ng AFP na bawal lang gamitin ang app sa mga gadget na nakakonect sa military network dahil sa cybersecurity risk. Ayon pa kay Acorda, pinag-aaralan nila ang security issue na binanggit ng AFP. Mahigit 8 milyong pisong halaga ng Taclobo na recover sa Balabac, Palawan. Sa pamamagitan ng Intel report, nasa 1 toneladang Taclobo ang natagpuang nakabaon sa baybayin nitong February 14. Nasa kustodiya na ito ng barangay. Sa ilalim ng Philippine Fisheries Code, bawal ang pagkuha ng mga Taclobo na nanganganib ng maubos. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oyd ang inyong saksi. Pasintabi mga kapuso, isang bangkay na walang ulo ang natagpuan po sa Carmona, Cavite. Nakabalot ito sa comforter pero walang saplot ang biktima at puno ng galos at pasa ang kanyang katawan. Nabalatan din ang kanyang mga kamay dahil sa pagkakagapos. Ayon sa Carmona Police, tanging fingerprint at dragon tattoo sa dibdib ng lalaki ang magagamit para makilala siya. Nakipag-ugnayan sila sa Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil sa posibilidad na dayuhan ang biktima. Sa datos ng PAOCC at PNP mula Enero hanggang Nobyembre 2023, mahigit 60 bangkay ng mga mukhang dayuhan ang natagpuan sa Central Luzon at Calabar Zone. Aminado mga pulis na wala silang nakuhang ebidensya sa crime scene na mag-uugnay kay Direk Jade Castro sa panununog sa modern jeep sa Catanawan, Quezon. Ibinatay raw ang pag-aresto sa mga testimonya. Saksi si Jonathan Andal. Iligal umano ang pag-aresto kay Direk Jade Castro at 3 kasama na inakusahang nanunog ng modern jeepney sa Catanawan, Quezon nitong Enero at 31. Hirit yan ng ilang mambabatas sa pagdinig ng kamera sa issue. Kinwestiyon nila ang pagturing ng pulisya sa pag-aresto bilang hot pursuit operation na hindi nangangailangan ng arrest warrant. Hindi naman daw kasi agad inaresto ang direktor at mga kasama nang una silang puntahan ng mga pulis sa isang resort. Noong pinuntahan ninyo yung suspects, kinuhanan ninyo ng pictures. Tapos bumalik kayo sa police station. Ipinakita sa witnesses. Then, bumalik uli kayo para imbitahan. Tingin mo ba may kukonsider ito na hot pursuit operation o hindi? Mako-consider, sir. No. Nagputol-putol na eh. Kasi kung hot pursuit yan, yung first lang na nag-engage kayo, nakaharap mo, kung ikaw ay may personal knowledge at strongly believe ka na itong mga ito yung suspects, immediately inarrest mo. So, for me, illegal arrest ang ginawa ninyo. Aminado rin ng mga pulis na wala silang nakuhang ebidensya sa crime scene na mag-uugnay kina Castro sa panununog. Ibinase nila ang pag-aresto sa testimonya ng mga pasaherong kumilala umano sa mga sospek na wala umanong takip sa muka ng parahe ng modern jeepney. Nakaharap sila ng witness, tinuro. Doon lang po namin sila totally inaresto. Nung dinala nyo sila sa istasyon, yung 4 lang po ba ang pinahilera natin doon? Or may other po tayong mga suspects? Bale, 4 lang po, sir. Dapat, sir, may mga kasamang iba. Yun ang sinasabi ko. At hindi natin nagawa yon. At ang motibong nakita ng mga pulis, base raw sa mga post ng direktor online. Lumabas po doon na itong si Jade Castro, ayaw niya po ng, hindi po siya sumusuporta sa modernization ng jeep. Ipinagtanggol si Direk Castro ng kanyang ina at mga kasama sa Directors Guild of the Philippines. Sila pong 4 ay talagang nagpupunta sa mga towns natin na nanonood ng mga festivals. Wala po silang record of violence. In fact po, si Jade ay as a mother, he's a very thoughtful and sweet person. Nakakatawa siya nung simula, napagkamalan kayo? Layo-layo nila, tapos nahuli sila. And so, we were thinking mistaken identity.
Lumutang kasi ang video ni Castro habang nanonood ng mga paghanda para sa pista sa Mulanay, Quezon. Nakuha umano ng mga oras na nasusunog ang modern jeepney sa Katanawan. Si Jade po mahilig siyang mag-immerse. Gusto po niyang parating may bagong experience. That's why he goes to these festivals. 2 linggo nang nakakulong sa Katanawan Police Station sina Castro at 3 kasama dahil sa reklamong destructive arson. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal ang inyong saksi. Suspendido ang lisensya ng motoristang nahulikam na nambangga sa kotse ng retiradong judge sa Subic, Zambales. Isang lalaki naman ang hinabol ng taga sa Lipa City sa Batangas. Ating saksihan. Nakuna ng CCTV ang tila pag-uusap ng 4 na lalaking ito sa isang establishmento sa Lipa City, Batangas. Maya-maya, pag-alis ng 2 lalaking nakaitim at nakapula, bigla na lang pinagtataga ng nakakulay brown na t-shirt ang lalaking nakasando. Nakatakbo pa patungong banyo ang 22 anyos na biktima pero nahabol pa rin ito ng suspect at patuloy na pinagtataga. Ilang minuto pang lumipas, bumalik ang lalaki na nakaitim at may kinuha habang lumalabas naman ang lalaking nanaga sa banyo na tila walang nangyari. Umaga na nang mai-report sa pulisya ang krimen. Base sa investigasyon, magkakatrabaho sa isang meat shop ang mga lalaki nakita sa video na nagkainuman pa raw bago ang insidente. Magkakasama rin umanong umalis sa lugar ang suspect at ang 2 pang lalaki pagkatapos ng krimen. Hindi pa namin sigurado kung ano yung possible na naging motive ng suspect. Kasi according po dun sa boss ng mga empleyado is maayos naman daw po yung relasyon nila. Patuloy na pinaghahanap ang suspect at 2 pang lalaki. Bahala na yun Diyos sa inyo. Kahit siguro hindi kayo mapapatawad sa ginawa niyo. Parang mandumay naman yung ginawa niya eh. Tumanggi magbigay ng pahayag ang employer ng mga sangkot sa insidente. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na kuna ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng SUV driver na nasangkot sa insidente ng road rage sa Subic, Zambales. Nahuli ka magpagtumbok ng SUV sa kotseng nakahinto sa gilid ng kalsada. Muntik pang mahagip ang isang babae at ang lalaking senior citizen na driver ng kotse. Maya-maya, bigla ulit nitong inatrasan ng kotse at saka kumarurot paalis. Base sa investigasyon, minamaneho ng 70 anyos na retired judge ang kotse kasama ang kanyang assistant nang biglang umovertake sa kanilang SUV. Bago raw nahulikam na tagpo, ilang beses nang inatrasan ng SUV ang kotse kaya nasira. Inutusan na ng LTO ang driver ng SUV pati ang may-ari nito na magpaliwanag at humarap sa pagdinig sa LTO Region 3 sa March 1. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.